Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Tayo po ay sabay bayang mapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ng kahandaan ang prosekusyon, partikular ang kampo ng biktimang si Amanda na makipagtulungan sa issue ng posibleng extradition o paglipat kay KOJC leader Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Ito ay matapos lumutang ang balita na mayroon ng formal na extradition request ang US laban kay Quiboloy. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kung sakaling ma-extradite si Quiboloy sa US, ano ang magiging epekto niya sa kanyang kaso dito sa Pilipinas? Magandang umaga, Ella. Technically, walang epekto. Hindi ma-dismiss o mababasura yung kanyang kaso dito sa Pilipinas kung sakaling tuluyan na siyang ma-extradite papuntang Estados Unidos. Inihayag ng kampo ng prosekusyon na sila ay handang makipagtulungan sa lahat ng legal na protocol at proseso para sa extradition ni KOJC leader Apollo Quiboloy patungong Estados Unidos. Ayon kay Attorney Joey Domingo, hindi magiging hadlang ang mga private prosecutor sa anumang hakbang na ipatutupad ng gobyerno hinggil sa usaping ito. Dahil may mga nakabinbing kaso si Quiboloy sa Pilipinas, tinitingnan ng prosekusyon ang opsyon ng temporary surrender sa ilalim ng Article 11 ng Philippine-US Extradition Treaty. Sa ilalim ng opsyong ito, maaaring dalhin si Quiboloy sa Amerika para malitis nang hindi nadidismiss ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. We wanted to say na we are very much willing to cooperate with whatever it is that needs to be done for the processes to be undertaken, kung ano man yung mga legal protocols na kailangan, because as you understand, there are requisites before a certain accused can be extradited, especially when that accused is undergoing a case in the Philippines, in the jurisdiction. Binigyang diin ni Attorney Domingo na ayaw nilang maging scot-free ang akusado o tuluyang mawala ang kanyang pananagutan sa mga biktima rito sa bansa. Layunin din ng pakikipagtulungan ito na mabigyan ng day in court o pagkakataong makamit ang hustisya ng mga biktima ni Quiboloy sa Amerika. Naharap ang akusado sa iba't ibang federal crimes sa US kabilang ang qualified trafficking, child trafficking, labor trafficking, money laundering at visa fraud. Ayon sa prosekusyon, ang anumang hatol o desisyon sa Amerika ay makatutulong din upang mapatibay ang mga kaso laban sa kanya sa Pilipinas. So gusto natin malinaw na pananagutan din niya kung ano man yung kanyang nagawang krimen dito sa Pilipinas, at the same time, pananagutan din niya yung sa ibang bansa. So, yung sinasabi ng batas natin, temporary surrender, hindi naman ibig sabihin nun, wala na siyang magiging pananagutan. But we just want to give, kumbaga, bigyan natin ng, we heed to the request dun sa mga nakakaraming biktima. Diba? Kasi alam naman natin yung mga biktima na yun, natakot din. That's why pumunta sila sa ibang bansa. Yung mga iba naman doon na nabiktima. Sa kasalukuyan, ang pangunahing testigo sa Pilipinas na si alias Amanda ay tapos na sa pagbibigay ng testimonya para sa kasong qualified trafficking at nasa cross-examination stage na. May mga hiwalay pa ring kaso ng rape at child abuse na kinakaharap si Quiboloy sa ibang korte. Bukod sa mga kriminal na kaso, pinaghahandaan din ng prosekusyon ang civil at criminal forfeiture ng mga ari-arian at yaman ni Quiboloy na hinihinalang nakuha mula sa mga illegal na gawain. Nilinaw rin na ang extradition ay hindi lamang para kay Quiboloy, kundi para sa lahat ng kanyang 6 o 5 kasamahang mga akusado. Ella, batay na sa naging pahayag kapo ng Department o unang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na mayroon na nga daw formal request ang US government sa Pilipinas upang formal na ma-extradite o mailipat ang jurisdiksyon ni Quiboloy sa pamahalaan ng Amerika. Pero sa panig naman ng DOJ, binanggit nila kahapon na wala pa silang formal na communication na natanggap kaugnay dito nga sa inaasahan o posibleng extradition
laban kay Kibuloy. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Umaasa ang ilang kongresista na magiging mabilis ang proseso ng extradition request ng Estados Unidos sa religious leader na si Apollo Kibuloy na nahaharap sa sex trafficking at racketeering. Umaasa si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi na ito patatagalin ang Department of Justice o DOJ dito at makakakuha ng clearance mula sa Pangulo. Ganito rin ang pahayag ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Aniya, dapat madaliin ang proseso ng extradition ni Kibuloy at pagbayaran ang mga krimen. Kinilala ng Senate Impeachment Court ang naging desisyon kamakailan ng Korte Suprema. Ito ay matapos i-dismiss ng Supreme Court ang petisyon na kumukwestiyon sa paghawak ng Kamara at Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Para sa karagdagang detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ano na ngayon ang posisyon ng Senate Impeachment Court nang i-dismiss ng SC? Ano sabing petisyon? Ella, malaya nang makapagsasagawa ngayon ng trial itong Senate Impeachment Court kasunod nga ng naging desisyon ng Korte Suprema na i-dismiss yung mga petisyon laban doon sa isinagawang impeachment proceedings ng House of Representatives. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tonggol na dahil tapos na ang tungkulin ng Kamara, ang Senate Impeachment Court na ngayon ang mayroong nag-iisang otoridad sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na una nang ipinaliwanag ng SC na moot o hindi kailangang desisyonan ang mga issue na nakapaloob sa petisyon dahil naaprobahan na ang Articles of Impeachment sa Senado. At ayon kay Attorney Tonggol, dahil hiwalay na ang impeachment court mula sa anumang nangyari sa House of Representatives, magpapatuloy ang paglilitis ng walang kinikilingan o blank slate. Ngayon, aniya, ang mga prosecutor na ang may mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga paratang laban sa vice-presidente, habang sisiguruhin ng korte na mananatili ang karapatan ng respondent na ituring siya na inosente hanggat hindi na patutunayan ang kanyang kasalanan. Dagdag pa ni Attorney Tonggol, ang desisyon ay ibabase lamang sa Constitution, rules of court at mga matitibay na ebidensya na formal na ihaharap sa mismong harapan ng impeachment court. Sa darating na Lunes, August 6 ay papasok na ang ika-9 na linggo ng paglilitis kay Vice President Duterte at batay sa pre-trial order na inaprobahan ng impeachment court. Ang impeachment trial ay nakatakdang tumagal sa kabuuang 92 trial days. Ella, sa darating nga na Lunes, ipagpapatuloy yung pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon sa Article 1 of Impeachment kung saan nakapaloob yung mga aligasyon laban sa bise kaugnay doon sa umano'y maling paggamit niya ng confidential funds. At batay sa pre-trial order, inaasahang tatagal yung pagtalakay sa nasabing artikulo ng 30 days. So ayan yung mga aabangan nating developments sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Kahit magsauli ng confidential funds, si Vice President Sara Duterte magtutuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial laban sa kanya ayon sa House Prosecution Team. Sa gitna ito ng Notice of Disallowance laban sa kanya ng Commission on Audit o COA. May report si Rosa Licod. Binigyan diin sa mga huling araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na executory o ipinatutupad na ang direktiba ng Commission on Audit o COA sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte na isauli sa gobyerno ang nasa 73 million pesos sa 125 million pesos na halaga ng confidential funds. Ito ay matapos kakitaan ng irregularidad sa paggastos ng pondo ang OVP noong December 2022. Maaari lamang mapigilan ng kautusan ng COA
kung maglalabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO. Ayon sa House Prosecution Team, isauli man ni VP Duterte ang naturang halaga ng pondo, magtutuloy-tuloy pa rin ang proseso ng impeachment trial. Ito ay dahil magkaiba ang proseso ng impeachment court at COA. The fact na isinauli na yung pera, hindi ibig sabihin na hindi na tayo po pwedeng magpatuloy sa isang impeachment proceeding o yung pagpa-file ng mga kaso. Iba po iyon. Yung pagsasauli po ng pera, hindi po yan rason na hindi na dapat i-account, i-exact ano ba yung naging administrative, civil, or criminal liability ng isang tao. Binigyang diin naman ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, lahat ng pondo ng bayan ay subject sa audit rules and regulations ng COA. Confidential funds man ito o hindi. Kapag hindi sumunod, ibig sabihin, non-compliance yan, no? And that is the reason kung bakit nagkakaroon ng mga notices of disallowance. Kung sumunod naman, dapat walang notices of disallowance. Samantala, ang State Auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Silene May Del Campo ang inaasahang magbibigay ng dagdag pang mga testimonya sa iba pang findings ng COA kaugnay ng ginawang pagbusisi sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte. Nakatakda ang muli nitong pagharap sa impeachment court sa August 10, 2026. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumangging pangalanan ng palasyo ang mga senator judge na halata umanong may pinapanigan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat manatiling walang kinikilingan ang mga senator judge at hindi dapat magsisilbing abogado ng isang panig. May po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Nasaan na nga ba si Senator Ronald Bato de la Rosa? Bagamat may mga bali-balita nitong nakaraan na naaresto na ang senador, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa kanyang kinaroroonan. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Nasa Pilipinas pa rin umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Philippine National Police, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ng nagtatagong senador. Kaya naman hindi sila tumitigil sa pagmamanman sa posibleng kinaroroonan nito. We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. Nilinaw naman ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. na dumadaan pa rin sa masusing verifikasyon at intelligence processing ang mga impormasyon bago maging batayan ng operasyon. Nauna ng pinabulaanan ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government at Malacanang ang mga kumalat na ulat na naaresto na umano ang senador. Ayon naman sa Malacanang, nananatiling epektibo ang standing order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin ang senador. Hayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng Malacanang ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa mga nagpakalat ng peking balita hinggil sa umano'y pagkakaaresto ng senador. Kabilang sa sinusuri ng palasyo ang posibleng pagkakasangkot ng ilang individual at mga troll sa pagpapakalat ng nasabing impormasyon. Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw,
ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Habang patuloy ang operasyon ng mga otoridad, muling nanawagan ng pamahalaan sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong ulat. Si Senator Bato ay may warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa kasong crimes against humanity. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat ng National Bureau of Investigation sa dadating na Martes, August 11, ang schedule para humarap sa kanilang tanggapan sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jacinto Jing Paras. Samantala, idinetalye naman ng talent manager ang umunoy ginawang pagpaplano para sa tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. May report si Benedict Samson. Hindi sumipot sa patawag ng National Bureau of Investigation, National Capital Region si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na naka-schedule kahapon. Ito ay may kaugnayan sa umunoy tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan isa si Representative Leviste sa itinuturong may pakana umano nito. Imbes na dumalo ng personal, nagpadala ang kampo ng mambabatas ng sulat sa NBI-NCR at tumihiling na makahingi ng kopya ng ginawang investigasyon sa kaso. Subalit hindi ito pinagbigyan ng NBI. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi makukompromise yung investigation, plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din. Samantala, nauna nang sumulat ang abogado ni former Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jing Paras para hilingin na i-reschedule sa susunod na linggo ang appearance nito sa NBI. At upang personal na makatugon ang dalawa sa patawag ng NBI, inireset ang kanilang schedule ng pagharap sa tanggapan sa darating na August 11. Paglilinaw ng NBI, parte lamang ng due process ang pagpapatawag kina Congressman Leviste at Paras. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process, di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Samantala, sinabi ni alias Ken, ang itinuturong manager ng mga babaeng ipapain umano kay Executive Secretary Ralph Recto na planado umano ang pagtatangka para maging biktima ito ng character assassination sa pamamagitan ng honey trap. Hindi ko nga tinitake it na seryoso to kasi unang-una, ang laki ng taong ika-characterize mo. Pangalawa, anong ilalatag natin dito at sino-sino yung mga girls na kailangan mag-play doon sa plano na gano'n. Kailangan magaling. Kaya yung senaryo, na meron namang script, meron namang ituturo na ito yung gagawin, ito yung ganito, gano'n. Ayon pa kay alias Ken, pilit umanong sinisiraan sa kanya ni Paras si ES Recto upang makumbinsi siya na tumulong para i-character assassination ang opisyal. Ang ganda naman ng proceeding niya kasi alam mo ba itong natin, yung executive secretary natin, alam natin na taxpayer ka rin, alam mo na ang tax natin, ang lalaki, napupunta lang sa ganito, sa ganyan. Sobrang laki na ng mga taxes natin, kinukurakot na tayo and everything. Meron kaming pinaplano na gano'n. Yun nga, bubulgar lang natin yung pagkababaero niya. Mayroon din umanong inihandang dalawang abogado sina Paras sakaling may kaharapin na legal na usapin sa kanilang binabalak na ipagawa sa kanya. Kailangan sigurong may lawyer kasi para mas safety yung mga statement saka yung mga story na kailangan gampanan. Humingi naman ng paumanhin si alias Ken kay Executive Secretary Recto at iginiit na biktima lamang rin umano siya sa nangyari. Kay ES, I'm sorry at nabiktima lang po ako dahil nagmukha akong pera. Sorry po. Yun lang po.
Sana mangit kita soon at pag-sorry ako ng personal sa'yo. Ang message ko kay Jing para sa pinahamak mo ang buhay ko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na abala ang kasalukuyang administrasyon sa politika at panggigipit umano sa mga taong sumasalungat sa kanila. Samantala, nagkomento rin ang Vice Presidente kay Palace Press Officer Claire Castro na anyay dapat maging professional bilang tagapagsalita ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Malinaw ang pattern. Ganito ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na tila iniisa-isa ang mga personalidad na hindi kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Duterte, lahat ng hindi sumusunod sa palasyo ay nakararanas aniya ng iba't ibang uri ng panggigipit. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Sinagot din ng Vice Presidente ang issue na pampagulo lang sa nagpapatuloy na impeachment trial niya ang kumalat na bali-balitang naaresto na noong nakaraang araw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, hindi na kailangan pangguluhin ang impeachment dahil sa una pa lamang ay magulo na ito. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Pinuri naman ng Vice Presidente ang kanyang defense team dahil sa ipinapakita nitong performance sa impeachment trial. Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend them. Samantalang muling sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, dapat magpakita ng professionalism si Yusek Castro, lalo na at siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Ulitin ko si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Patuloy ang kinahaharap na reklamong impeachment ni Vice President Duterte sa impeachment court, kung saan tinatalakay na ngayon ang umano'y maling paggamit niya ng confidential funds. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tinutulan ng Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang magpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kung kaya't naghain ito ng motion for reconsideration dahil umano sa mga seryosong pagkakamali sa pagtitimbang ng mga ebidensya. Iginiit ng prosekusyon na si Revilla nagsilbing lead link sa umano'y PDAF scam conspiracy at hiniling na bawiin ang piyansa at muli siyang ipakulong habang dinidinig ang kasong malversation.
Samantala, nanindigan naman ang Sandigan Bayan na naaayon sa batas at ebidensya ang pagpayag nito sa bail. Walang nakikitang masama si Vice President Sara Duterte sa pagdalaw kina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at dating Congressman Mike Defensor sa kanilang bilangguan. Ayon kay VP Sara, dati na niyang ginagawa ang pagdalaw sa mga person deprived of liberty o PDL kahit noong siya pa ang mayor ng Davao City. I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila and I think kaibigan ko sila, hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako. Ibinahagi naman ng Vice Presidente ang kanyang naging mensahe sa kanyang pagdalaw sa dalawang senador at kay Defensor. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko, magpakatatag. Nauna nang napabalita ang pagdalaw ni VP Sara sa Quezon City Jail Male Dormitory noong August 4 kung saan nakapiit ngayon sina Senators Marcoleta at Estrada pati na si former Congressman Defensor na pare-parehong may kinakaharap na kaso. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Patuloy ang panawagan ng nagkaisang labor coalition sa Department of Labor and Employment na kumilos kaugnay ng mga court order na nagpatigil sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region. Ngayong araw, muling nagkasa ng pagkilos ang grupo sa ilang mga lugar sa harapan ng tanggapan ng ahensya. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, sakaling hindi pa rin malift ang TRO sa wage increase, ano yung susunod na hakbang ng labor groups? Magandang hapon sa iyo, magandang tanghali sa iyo, Aga. Planong dumulog ng mga labor groups sa Korte Suprema sakaling hindi alisin o bawiin ng Pasig City Regional Trial Court ang isyung temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos daily wage increase. Nagsagawa ngayong araw ng kilos protesta ang grupo ng mga manggagawa sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Tinawag nila itong National Day of Action kung saan may nakasabay ring mga kilos protesta sa mga tanggapan ng Department of Labor sa iba't ibang rehiyon at lalawigan. Nanawagan ang Labor Coalition kay Secretary Francis Tolentino na pangunahan ang mga hakbang para maipawalang bisa ang mga Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Order na patuloy na pumipigil sa implementasyon ng aumento sa sahod sa National Capital Region. Binigyang diin ng grupo na kung hindi malilift ang mga court order kontra sa pagbibigay ng dagdag sahod, mapipilitan na silang iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, Aga, sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng anumang pahayag mula sa Department of Labor and Employment. Ngayong araw ay kasalukuyang nagsasagawa ang ahensya ng isang special National Tripartite Industrial Peace Council meeting dito sa Central Office sa may Intramuros. Ngayon ay patuloy nating sinusubaybayan kung may magiging update ang DOLE kaugnay ng mga isyung inhain ng labor group. At yan muna ang update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo.
Itutuloy pa rin ng Manibela ang kanilang 3 araw na transport strike simula sa Lunes, August 10. Ito ay sa kabila ng pagbawi ng ilang transport group sa planong tigil pasada matapos ilatag ng Department of Transportation ang mga ayuda para sa mga public utility vehicle o PUVs. May ulat si Asher Cadapan Jr. Hindi na itutuloy ng ilang transport groups ang plano sana nilang tigil pasada ngayong araw ng Biyernes, August 7. Yan ay matapos silang pulungin kahapon ng Department of Transportation o DOTR kung saan inilatag sa kanila ang mga planong ayuda ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle o PUVs. Kabilang sa mga suportang ibibigay ng gobyerno ang pagsasama sa transport sector sa uplift assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makatatanggap dito ng 2,000 pisong ayuda kada buwan hanggang Disyembre ang bawat pamilya ng transport sector. May 1.5 billion pesos na subsidiya rin ang ilalaan para sa mga sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Habang magkakaroon ng waiver sa toll para sa provincial buses sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway simula August 10. Gayon din ang mga bayad sa ilang terminal sa Metro Manila, partikular na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sa isang mall. Dahil sa mga inilatag na plano ng DOTR, inurong na ng grupong Pasang Mazda, AltoDAP, Acto, FEDJADAP at iba pang grupo ang kanilang transport strike ngayong araw. Hindi daw namin ibinroadcast sa media na meron kaming transport holiday. At nung aming buksan at na magpaliwanag po ating kalihim tungkol po sa kanyang binanggit na mga ipinagkakalob sa amin ngayon, ako po bilang pangkalahatang Pangulo ng Pasang Mazda, kinull off ko po ang strike. At sa tingin ko naman po, dito po sa natin nakuha, hindi na po tayo dapat magwelga. Sino po ang pahihirapan natin dito? Ang pahihirapan lang natin dito yung ating mananakay. Ngayon, ang gobyerno po handa naman tumulong po sa atin ito. Ito na po yung nangyari ngayon. Malaking tulong na po ito sa hanay po ng transportasyon. Sa aming grupo po, wala ho kami na itutuloy na pagtigil sa pasada. Bagamat ang ating gobyerno ay tinutugunan na lahat ng ating problema, ay hindi naman po nagpapabaya sa ngalan po ng ating Secretary, Panoy Lopez at saka kay LTFAB Chairman Vigor Mendoza. At patuloy naman po ang pagtulong nila sa aming hanay. Ngunit sa lahat ng grupo na dumalo sa pagpupulong, nanindigan ang grupong Manibela na tuloy ang kanilang tigil pasada. Wala pa po kaming binabawi kung kami ay hindi natutuloy sa Monday. I-discuss namin ito sa grupo namin kasi mahirap magdesisyon sa mga oras na ito na wala pa akong nailalatag sa aming mga miyembro. Sa ngayon, wala po kaming binabawi. At present, we will push through the transport strike on Monday. Binigyan diin ni Manibela Chairman Marval Buena na hirap na ang kanilang hanay dahil halos wala nang kita sa pamamasada mga driver. Kaya't habang hindi pa rin inaaprubahan ang ilang buwan na nilang hinihiling na 2 pisong dagdag pasahe sa gitna ng mataas na presyo ng krudo, itutuloy pa rin ng grupo ang kanilang protesta na una nang inanunsyo na sisimulan sa Lunes, August 10. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inaasahan ng pamahalaan ang naitalang 2.3% gross domestic product o GDP growth sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinilala ng administrasyon ang datos na ito na mababa sa inaasahan. Ipinapakitaan niya ng numero na ito ang mga hamon na kinaharap ng bansa, ngunit hindi nito dinidetermina ang direksyon ng bansa. Ayon sa Malacanang, pansamantala lamang ang pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Resultaan niya ito ng di inaasahang mga pangyayari tulad ng tensyon sa gitnang silangan. Umuwi sa kanyang home province, Ilocos Norte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang duluhan ang ilang mahalagang pagtitipon ngayong araw.
Mula sa Ilocos Norte, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano-anong event ang dadaluhan ng Pangulo dyan sa Ilocos Norte? Yes, Ella, tatlo ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa kanyang home province sa Ilocos Norte. Para sa unang event, kadarating lamang ni Pangulong Marcos dito sa mass graduation ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa Lawag, Ilocos Norte. Aabot sa 1,150 ang TESDA graduates na dumalo dito sa graduation ceremony. Mula ito sa 23 TESDA accredited institutions ng Ilocos Norte. Pagkatapos nito ay bibisita si Pangulong Marcos dito sa Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital. At pagkatapos, para sa kanyang huling event, ay bibisita si Pangulong Marcos dito sa nasunog na Batak Public Market, mismo dito sa kanyang hometown. At antabayan na natin kung magpapaunlak ng panayam si Pangulong Marcos para sagutin ang ilang mga issue pambansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Labis ang pagpapasalamat ni Vice President Sara Duterte sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa kanila sa kabila ng mga hamong hinaharap ng Office of the Vice President. Yan ang sagot ng pangalawang Pangulo nang matanong ng media hinggil sa kanyang reaksyon sa kanyang pangunguna sa ilang survey sa preferred presidential candidate sa 2028 elections. Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number one ako o hindi. Sa mga nakaraang resulta ng survey na isinagawa ng Pulse Asia, Social Weather Station o SWS at tugon ng masa ng Okta Research, laging nangunguna ang pangalan ni VP Sara sa napupusuan na tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Pebrero ngayong taon nang i-anunsyo ng Vice Presidente ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. 24 na priority bills ang tinalakay sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon, August 6. Kasama dito ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at ang pag-abolish sa System Loss Charge na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisama sa priority list ng Kongreso. Bukod pa ito sa pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act at iba pang mahalagang panukalang batas. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang EPIRA Amendments, System Loss Abolition, ERC Strengthening at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Arestado ang 2 aktibong pulis sa isang buy-bust operation ng National Capital Region Police Office matapos na mahuling nagbebenta umano ng mga baril. Nakumpiska sa 2 ang ilang loose firearms, bala, buy-bust money, mga cellphone at iba pang ebidensya. Isa sa ilalim sa ballistics at digital forensic examination ang mga nakumpiskang baril at cellphone habang nahaharap ang 2 pulis sa kasong kriminal at administratibo na maaaring magresulta sa kanilang pagkakatanggal sa serbisyo. There is no place in the PNP for personnel who violate the law. Aside from the criminal charges,
administrative cases will be filed against the two personnel in line with our internal cleansing program. And this is our zero tolerance policy against earring policemen. Yes. I-dismiss ko yung policemen. At i-dismiss din ni General Abirin. Lalong-lalo na siya yung not only for criminal case but an administrative case, corresponding administrative case shall be filed. 5 mga kabaong ang iniwan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ng madaling araw ng Biyernes. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, mayroon itong mga mensahe na laban sa China at Chinese Communist Party. Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang laman ng mga kabaong at ano na ang hakbang ng pulisya? Ela, mga larawan ni Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Tuen. Meron din nakakabit na tarpaulin na may katagang Chinese Communist Party o CCP leading. Yung isa na tarpaulin ay nakalagay na salot at yung isa pa ay greedy salot. Natagpuan ng 5 abandonadong kabaong sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54, Caloocan City, Boy Scout Circle sa Barangay South Triangle at Welcome Rotonda sa Barangay Santa Teresita, Quezon City at Hilpuyat sa Makati City. Ayon sa NCRPO, sinadyang iwan ang mga kabaong ng mga hindi pa nakikilalang sospek na nakasuot ng maskara at sakay ng puti at kulay gray na van. Nangyari umano ito mula alas 2 hanggang alas 4 kaninang madaling araw. Iniutos na ng PNP Chief ang masusing investigasyon sa insidente. Nagsasagawa na ang NCRPO ng backtracking at forward tracking sa mga CCTV footage habang bumuo naman ang QCPD ng Special Investigation Team upang matukoy ang mga responsable. Alamin ang motibo at matunton ang sasakyang ginamit. Tiniyak ng NCRPO na hindi nila palalampasin ang insidente at sasampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod nito kapag natukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kasabay nito, hinikayat ng NCRPO at QCPD ang publiko na manatiling kalmado, huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nanawagan ng community-led action ang Africa Centers for Disease Control and Prevention at World Health Organization para makontain ang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Sa datos ng Africa CDC nitong August 4, nasa 3,973 na ang confirmed cases ng Ebola. Umabot na rin sa 1,801 ang naitalang nasawi habang nasa 776 ang mga nakarecover. Mayo nitong taon nang ideklara ang Ebola outbreak sa Congo. Active operation ang Freya project ng Ukraine ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ang naturang project ay isang joint European anti-ballistic system. Dahil dito, may kapasidad na ang Ukraine na lumikha ng sarili nilang missile. Sinimulan ng Ukraine ang proyekto noong nakaraang Hulyo, kaisa ang 9 na mga bansa sa Europe para magbigay ng mga kagamitan sa paglikha ng interceptors. Pinagbabayad ng $567 million ng isang korte sa New Mexico ang parent company ng Facebook at Instagram na Meta. Kaugnay ito ng child safety lawsuit sa Meta dahil sa pagkabigo umano nitong bigyang babala ang publiko sa panganib na dala ng kanilang platforms sa mga kabataan. Ang panibagong multa ay bukod pa sa $375 million na civil penalties sa social media giant na ipinatao noong nakaraang Marso.
Umangat na sa third spot ng standing ang AFP Cavaliers matapos nilang makuha ang back-to-back win sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12. Samantala, inilaglag naman ng DENR Lawin Patrollers sa ikalimang pwesto ang Comelec Vanguards mula sa kanilang upset victory. May report si JP Nunez. Isa na namang mainit na bakbakan ang ipinamalas ng mga kupunan sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila nitong Miyerkules. Sa first game ng doubleheader match, isang dominating performance ang ipinakita ng AFP Cavaliers kontra PhilHealth Health Insurers para sarahan ang kanilang tsansa na makausad sa semifinals. First quarter pa lang ng bakbakan sa hardcourt, agad na pinaputukan ng Cavaliers ang Health Insurers para tapusin ang unang yugto sa score na 20-11. Sa second quarter, lalo pang pinalobo ng AFP Cavaliers ang kanilang puntos nang kumamada ng 21-14 run at itala ang kanilang double-digit lead sa pagtatapos ng first half sa score na 41-25. Napanatili ng AFP Cavaliers ang kanilang mabilis na opensiba upang hindi napadikitin pa ang Health Insurers hanggang sa huling sandali ng kanilang sagupaan. As the buzzer sounded, lamang ng 7 puntos ang Cavaliers for their undoubted win sa score na 86-79. Best player of the game muli si player number 18 Michael Banyaria na bumuslo naman ng 22 points. Subak lang palagi at hard work lang palagi sa practice, tsaka teamwork, tsaka puso palagi sa laro, ma'am. Yun lang po yung nagdadala po sa amin sa panalo po ngayon. Sa second game, pinanipis ng DENR Lawin Patrollers ang tsansa ng Comelec Vanguards na umusad sa next round. Bagaman eliminated na sa next round ang DENR Lawin Patrollers, dinagit nila ang panalo sa Comelec Vanguards. Sinimula ng Lawin Patrollers ang kanilang tapatan sa 10-0 run. Bagaman nakatabla ang Vanguards bago matapos ang bakbakan sa unang yugto, iniwanan pa rin sila ng Lawin Patrollers ng 4-point lead sa pagtatapos ng first frame. Sa second quarter, pumukpok na ng pagbuslo ang Vanguards para baliktarin ang kanilang sitwasyon at tambakan ng double-digit lead ang Lawin Patrollers sa pagtatapos ng first half sa score na 51-37. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas nila ang 14-point lead na kalamangan ng Vanguards sa 1 puntos, 68-69. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas nila ang 14-point lead na kalamangan ng Vanguard sa 1 puntos, 68-69. With more than 2 minutes remaining sa fourth quarter, nabawi na ng Lawin Patrollers ang kalamangan at tuluyan nilang dinagit ang panalo sa final score na 87-84. Best player of the game si Federico Alupani na kumamada ng 16 points at 7 rebounds. Ayun lang po, sabi ni Coach, laruin lang namin yung best namin, guard lang sa laro, tapos bigay lang namin yung 100% namin. Kaya unti-unti namin bumaba yun lamang hanggang fourth quarter. Matapos ang doubleheader match, nangunguna pa rin sa standing ang PNP Responders. Pangalawa ang Ombudsman Graph Busters. Umakyat sa third spot ang AFP Cavaliers. Pang-apat pa rin ang Judiciary Magis. Bumaba sa fifth spot ang Comelec Vanguards. Habang nananatili pa rin ang standing ng OP Bagong Pilipinas sa 6th spot, PhilHealth Health Insurers sa 7th spot, at DENR Lawin Patrollers sa last spot at eliminated na sa next round. Abangan ang susunod pang mga bakbakan sa hardcourt na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para
sa ating mga kasangbahay kung kayo ay nagpaplano na makapagsimula ng negosyo o nais na mapalago ang inyong business. Panoorin natin ito. Marami ang may mga pangarap na makapagsimula o mapalago ang kanilang negosyo. Pero para sa maraming micro, small at medium enterprises o MSMEs, malaking hamon pa rin ang pagkuha ng sapat na puhunan. Ngayon, may inilunsad na bagong financing initiative ang Land Bank of the Philippines na tinatawag na Lifting MSMEs Lending Program. Layunin nitong gawing mas madali ang pag-access sa pondo ng mga negosyante sa pamamagitan ng iba't ibang loan packages, mula sa mga nagsisimula pa lamang hanggang sa mga negosyong handa ng lumawak na maaaring umabot sa 50 million pesos financing. Ngunit sino nga ba ang maaaring makinabang sa programang ito? Ano ang mga kwalifikasyon? Paano ang proseso ng pag-a-apply? At ano-ano pa ang suportang maaaring matanggap ng mga MSMEs bukod sa pautang? Alamin ang mga sagot sa Get It Straight with Daniel Razon kasama ang mga kinatawan ng Land Bank of the Philippines. Lunes, alas 8 ng umaga, dito lamang sa Good Morning, Kuya. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12, na nagsasabi, Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!